Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating daily morning devotional. So tayo po muna ay magkakaroon ng opening song to be followed by the opening prayer by Brother Jefferson. And then after po niyan ay saka po natin pakinggan ang mensahe na ibabahagi sa atin ni Brother Aldrin Menjola. And after po nun ay closing song and then closing prayer po ng ating speaker. So yun po ang pasunod-sunod ng ating programa sa umagang ito. Tayo po ay dumako na sa ating opening song. Tayo pong lahat ay manalangin. Manalangin po na sa taas ng po ng kalangitan. Maraming pong salamat sa mga ito. Ano po kami ginising upang kami po yung mag-aaral lang ng mga salita. Tulungan nawa kami na ang maintindihan ng mga pag-aaral namin ngayong umaga ngayon. Yun pong tulungan. At bigyan ng gabay ang isang magbabahagi ng inyong mga salita. Na mga po, wala po siyang masabi ng mga sa kanyang sariling opinyon o mga ideya. Bagkus pawang mga naayon lamang sa inyong kalooban at katotohanan. At inyo po kaming patawarin kung saan niyo po kami nasumpungan ng pagkukulang at pagkakasala. Ito na po ang sa mataling dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating devotional ngayong umaga, ito po ay may title na Happiest Day of the... Ay, January 30 pala to. Wait lang po. Tama ba siya? Wait lang po. Ayan po, ito po yung title ng ating devotional ngayon. Our Loving Heavenly Father, February 1. Ang ating key text po ay makita sa 1 Corinthians 8:6. To us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. So, po dito, God is our tender, pitiful Father, and every believing child is the object of His special care. So yun po ang Panginoon, ang ating Ama, and kapag tayo ay mga mananampalataya sa Kanya, tayo ay kanyang kinoconsider bilang kanyang mga anak na nararapat tumanggap ng espesyal na pag-aaruga. He, Jesus, appointed the ruler of the universe under the new name, Our Father. Kasi Jesus mismo ang nagsabi na, yun nga, nagbigay ano, ng pangalan ng Panginoon para sa atin bilang ang ating Ama. This name, spoken to him and of him, is a sign of our love and trust toward him and a pledge of his regard and relationship to us. Spoken when asking his favor or blessing, it is a music in his ears. So yun po pala nakita natin dito na yun nga, na yung term na Our Father ay si Jesus yung gumamit una and dito niya sa lupa yun unang ginamit. Ano po, in-include niya tayo sa pamilya ng Panginoon. And yun nga, every time na ating babanggitin na ang Panginoon ang ating Ama, ito ay, sabi nga dito, tila musika sa kanyang mga tenga. So, yun nga, it shows us na we, we are allowed or meron tayong privilege na tawagin ang Panginoon bilang ating Ama. And napaka-fortunate natin to have that kind of relationship ano with God. He invites us to trust in Him with a trust deeper and stronger than that of a child in his earthly father. Parents love their children, but the love of God is larger, broader,
deeper than human love can possibly be. It is immeasurable. So yun nga ang ating Heavenly Father, ang ating relationship with Him is actually much deeper than our biological fathers here or parents dito sa mundo. Ano po, mas maaari tayong, sabi nga dito, magtiwala sa Kanya ng mas malalim at mas matatag. Ano po, dahil ang pag-ibig nga ng Panginoon ay mas dakila sa kahit sinong magulang. Ano po, at ito ay hindi natin masusukat ang kanyang pag-ibig. So, ano, beyond personal yung relationship na binukas ng Panginoon sa ating mga pagitan. Ano po? Such a conception of God was never given to the world by any religion but that of the Bible. Heathenism teaches men to look upon the Supreme Being as an object of fear rather than of love, a malign deity to be appeased by sacrifices rather than a father pouring upon his children the gift of his love. So yun po napakahalaga nung distinction na ito, nung proclamation na ito, that the Lord is our Father. Ano po? Kasi ibig sabihin, hindi natin siya kailangan katakutan. Although, di ba sabi nga, fear God and give glory to Him. Hindi naman ibig sabihin nun na manginig tayo sa takot, na tayo ay every time may kasalita siya, dapat, ano, ah, ah, tayo ay, ano, ma, manginig na sa takot. Kundi, nga, yun, tayo ay, ano, tignan natin siya bilang Ama. Tignan natin, ini-emphasize kasi nito yung kanyang pag-ibig. Ano po, siya ay mapagmahal na Panginoon. Hindi siya dapat nating katakutan. Ano po, na parang, ano, hindi natin siya pwedeng lapitan or kausapin or hinga ng tulong. Ano po, hindi siya yung parang magulang na takot tayong yun nga, lapitan. Kundi siya ay magulang natin na ah, na bukas ang mga palad palagi para sa atin, para sa kahit anumang pangangailangan natin. It is not earthly rank, nor birth, nor nationality, nor religious privilege which proves that we are members of the family of God. It is love, a love that embraces all humanity, to be kind to the unthankful and to the evil, to the good, hoping for nothing again, is the insignia of the royalty of heaven, the sure token by which the children of the highest reveal their high estate. So yun nga po na yun, pag-ibig talaga ang basihan ng, ah, 'di ba nga, God is love. So, ang Diyos ay pag-ibig talaga. Kaya naman, it is not determined by our race, our situation, our status, our religion, po. Ang bawat isa sa atin ay malaya na magkaroon ano, ng father-son relationship with the Father or maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Kaya ang bawat isa sa atin ay tunay na mapalad po, na we get to have a God that we can call a friend and a father. Po, na na magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin at tutulong ah, sa bawat bagay na ating gagawin o sa kung ano mang ating
pangangailangan. Ano po? So, dito, makikita po natin kung gaano tayo kaswerte bilang bilang mga Kristiyano, kundi bilang mga tao. Ano po? Dahil, di ba, gaya ng nabasa natin kanina, wala naman sa religion yun. Ano? Dahil lahat tayo ay mga anak ng Diyos. As long as we believe in Him and kahit hindi tayo mag-believe sa Kanya, di ba? The, the, His arms are always wide open for us. Kailangan lang nating, abutin yung kanyang kamay. Ano po? So, nawa ang bawat isa sa atin ay maging grateful to have God like the Father dahil yun nga, the Lord is a God of love and uh, we could not be any luckier to have Him. Ano po? So, praise God through and through. So, yan po ang ating devotional ngayong umaga. Nawa po ang bawat isa sa atin ay napagpala. Good morning po. Yan, maraming salamat po, Brother Aldri, sa pagbahagi ng ating mensahe sa umaga nito. At nawa ay hindi natin ma-feel na wala tayong kasama dahil nandyan palagi ang Panginoon. He is there for us para sa lahat ng bagay at tayo po ay uh, um, pagkatiwalaan po natin siya ng buong buo sa mga problema natin at sa mga kasiyahan natin at sa mga bagay na um, nagagawa nating sabihin tama. Let us give our praises to Him for uh, helping us with those things. At tayo po ay dumako na sa ating closing song and closing prayer po ng ating speaker.
Let's pray. Our dear Heavenly Father, thank you for guiding us through the night. And thank you for waking us up again this morning and for giving us life and strength and for another wonderful devotional and message that you have given to us. Thank you for the love that you have shown us and give us each day. May we be able to use it to glorify you and become the children that you like us to be. Please continue to guide and bless us throughout this day and keep us safe from any pestilence and dangers, and help us live out our lives according to your will and become good examples to those around us. Please continue to guide and bless our loved ones who aren't with us as well. And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name, pray, amen. Once again, maraming salamat po kay Brother Alfie sa pagbahagi ng ating mensahe sa umagang ito. At inaanyayahan po namin kaya na samahan pa kami sa iba pa nating online worship services para naman po mamayang gabi para sa ating evening devotional at 6 p.m. And that is all. Good day everyone and God bless.